Nagsisimula ang pelikula sa mataong kalye ng New York City. Sa lungsod na ito, si Andre ay isang iginagalang na tao, dahil siya ay isang batikang homicide police detective sa New York City. Mula sa murang edad na 13, pinasan niya ang bigat ng trahedya, na naiwan siya upang alagaan ang kanyang ina, dahil ang kanyang ama, na isang kapwa-opisyal, ay namatay sa linya ng kanyang tungkulin, siya ay naging biktima sa walang awa ng mga kriminal. Sa kabila ng kalungkutan na nakaukit sa kanyang nakaraan, lalo lamang lumakas ang pasya ni Andre, ang kanyang tanging pag-focus para makamit ang hustisya. Sa kabuuan ng kanyang tanyag na karera na sumasaklaw sa halos 2 dekada na, nakakuha si Andre ng isang reputasyon bilang isang walang humpay na humahabol ng hustisya, lalo na pagdating sa paghuli sa mga responsable sa pagkamatay ng kanyang mga kapwa-pulis. Sa 8 police killer na natagpuan ang kanilang kamatayan sa mga kamay ni Andre, ang pangalan ni Andre ay umalangaw-ngaw sa mga presinto, kinatakutan at iginagalang. Ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili sa ilalim ng masusing pag-aaral ng Internal Affairs na nag-imbestiga sa kanyang ginawang pagpatay sa mga kriminal. Hindi natitinag sa kanyang paninindigan, sinagot ni Andre ang kanilang mga pagtatanong ng may kalmadong pag-uugali, hindi nagsisisi o nagyayabang, ngunit sinasabi lamang ang mga katotohanan. Ang bawat nakaraang pagpatay na nagawa niya ay nasa legal na paraan, ito ay isang patunay ng kanyang hindi natitinag na dedikasyon sa pagtataguyod ng batas. Sa kabila ng mga limitasyon ng kanyang tungkulin, ang puso ni Andre ay nanatiling nakatali sa kanyang ina na si Veneta. Siya ay isang ina na palaging iniisip ang mga alaala at kalituhan, na kadalasang sinasabi niya sa kanyang anak na lalaki na hindi niya naibigay ang buong pagmamahal sa kanya. Sa mga tahimik na sandali sa pagitan ng mga kaso, ang tanging focus ni Andre ay lumipat sa pag-aalaga sa kanyang ina, isang pagmamahal sa isang mundong puno ng kaguluhan. Samantala, sa gitna ng skyline ng Manhattan, makikita natin ang 2 kriminal, na sina Michael at Ray, ay natagpuan ang kanilang mga sarili na nasangkot sa isang koneksyon ng kasakiman at pagkakataon. Ang kanilang plano na magnakaw ng pera mula sa isang lokal na tindahan ng alak ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagkakataon, dahil sila ay natisod sa isang ilegal na kayamanan na puno ng mga droga, na higit sa kanilang pinakamaligaw na inaasahan. Habang nagsasaya si Ray sa pangako ng mga bagong tuklas na kayamanan, ang pangamba ni Michael ay tila mayroong anino, na nagdududa sa kanilang walang ingat na pagsisikap. Sa bigat ng kanilang ipinagbabawal na kayamanan na dumarating sa kanila, ang kanilang mga kapalaran ay nagbanggaan sa pagdating ng mga tagapagpatupad ng batas na nagbunsod sa kanila sa isang desperado na pakikibaka para mabuhay, sa gitna ng umaalingaw-ngaw na putok ng baril sa lungsod ng kaguluhan. Sa gitna ng lungsod na hindi natutulog, sumabog ang kaguluhan sa isang nakamamatay na tunog ng baril, habang hinaharap ni Michael at Ray ang nakamamatay na labanan gamit ang kanilang mga automatikong sandata, na dinaig ang mga opisyal ng pulisya. Ang resulta ay nagiiwan ng pagkawasak, 7 matapang na miyembro ng NYPD ang namatay sa linya ng tungkulin. Si Andre ang may tungkuling lutesin ang malagim na trahedya na ito, siya ay isang matibay na detective na may reputasyon sa pagtugis sa mga taong nangahas na patayin ang kanyang mga kasamahang pulis. Sa paliwanag ni Kapitan McKenna sa eksena, kitang-kita ang bigat ng pagkawala habang nagdadalamati ang mga opisyal sa kanilang mga nasawing kasamahan. Si McKenna, na galit sa nangyari, ay nakikiusap kay Andre na itaguyod ang kanyang reputasyon at dalhin ang mga killer sa hustisya, anuman ang mangyari. Habang bumagsak ang bigat ng sitwasyon, inutusan si Andre na makipagtulungan sa drug detective na si Frankie, na malungkot niyang tinanggap. Ang sitwasyon ay napakamapanganib dahil sa dami ng droga na pumasok sa lungsod, at alam ni Andre na ang daan sa hinaharap ay puno ng panganib. Sa isang liblib na hideout, nag-aapoy ang galit ni Michael, habang hinarap niya si Ray tungkol sa ginawa nila kanina. 7 opisyal ang kanilang napatay, nabahira ng dugo ang kanilang mga kamay, at ang kanilang mga kaluluwa ay namarkahan ng bigat ng kanilang mga aksyon. Ang mapusok na kalupitan ni Ray ay tinatakan ang kanilang kapalaran bilang mga takas na naging dahilan para magtago sila sa batas. Desperado para makatakas sa batas, sila ay pumunta sa kanilang mga kontak. Si Bush, ay humingi sa kanila ng mas malaking bahagi ng ipinagbabawal na gamot para makatakas sila mula sa mahigpit na pagtugis ng mga tagapagpatupad ng batas. Bumalik sa pinangyarihan ng krimen, masusing pinag-aralan ni Andre ang ebidensya na iniwan ng mga kriminal. Ang natuklasan nilang 300 kilo ng droga ay hindi lahat nakuha ng mga kriminal, ang nakuha nila ay 50 kilo lamang.
Sa pamamagitan lamang ng dalawang individual at isang sasakyan na BMW, ang mga ebidensya ay tila papalapit na sa pagresolba ng krimen. Ang pagdating ng FBI, na gusto ring mag-imbestiga sa krimen, ay hindi nagustuhan ng mga pulis. Parehong mahigpit na tinututulan nina Andre at McKenna ang pakikialam ng FBI, dahil alam nilang ang oras ay mahalaga sa paghuli sa mga mamamatay tao na ito, bago sila maglaho sa mga anino ng lungsod. Hinimok ng isang matalas na pakiramdam ng pagbabawas at hindi natitinag na pagpapasya, si Andre ay bumalangkas ng isang matapang na plano. Sa paniniwalang ang mga droga ay ibebenta sa ilalim ng kadiliman, hinihimok niya ang mga opisyal ng gobyerno na isara ang buong lungsod. Ang bawat tulay, bawat lagusan, at bawat daanan ng pagtakas ay binabantayan ng mahigpit. Ang Chief of Police na si Spencer, na kinikilala ang katalinuhan sa diskarte ni Andre, ay inilagay ang kanyang suporta sa likod ng plano. Ang mga gulong ay nakatakda sa paggalaw habang ang FBI ay nag-aatubili na sumang-ayon na isara ang lahat ng 21 tulay sa Manhattan, isara ang mga ruta ng transportasyon, at pagpapatrolya sa mga ilog. Ang lungsod ay naging isang kuta, ang paggalaw nito ay bumagal na parang tibok ng puso, habang tumitindi ang paghahanap para kina Michael at Ray. Magsisimula na ang plano, sa bawat lumilipad na minuto ay mahalaga hanggang sa pagdating ng umaga. Habang nakikipagbuno ang lungsod sa nakamamatay na pagtugis, dinadala ni Bush sina Michael at Ray sa kanilang potensyal na tagapagligtas, ang mabigat na mamimili ng droga na kilala bilang si Hawk. Sa una, gusto ni Hawk na bilhin ang droga sa mababa na halaga, kaya si Michael ay maingat na sinabi ang halaga ng droga. Ang 50 kilo na kanilang nakuha ay maaaring dumami hanggang sa 200 kilo kapag ibebenta nila ito sa kalye, na kumukuha ng kabuuang halos $6.25 milyong. Gamit ang bagong nahanap na pananaw na ito, pumayag si Hawk, na nagbibigay ng daan para sa isang kumikitang deal na makakasiguro sa kanilang kalayaan. Gayunpaman, itinuro sila ni Hawk sa isa pang pangunahing manlalaro sa kanilang desperado na laro, na si Adi, isang batikang propesyonal sa pag-iimbak ng pera at pagbabago ng pagkakakilanlan. Sa pangako na sinisigurado ang kanilang pagtakas, mga bagong pagkakakilanlan, at mga mahahalagang dokumento sa paglalakbay na kailangan nila. Si Adi na lang ang kanilang pag-asa para makaiwas sa nalalapit na kapahamakan. Samantala, ang walang humpay na paghahangad ng hustisya ay papalapit ng papalapit habang ang pagsisiyasat ay nagbubunyag ng isang mahalagang piraso ng ebidensya. Isang nakapipinsalang larawan ni na Michael at Ray ang nakuha nila sa CCTV. Ang eksena ay pumunta sa dating girlfriend ni Bush na si Yolanda, na ang apartment ay naging target ng mabilis na pagsalakay ng pulisya. Bagamat hindi pa niya nakikita si Bush simula nang maghiwalay sila, kinumpirma ng mga larawan ng traffic camera ang pagkakakilanlan ni Ray at Michael. Ang mga nakaraan ng mga kriminal ay bumungad sa kabaligtaran. Si Ray, isang magulong binata na naging sundalo, at si Michael minsan ay isang napakasaya na tao, ngunit biglang lumabo ang kanyang mundo nang mamatay ang kanyang kapatid na si Arvel sa Afghanistan. Ang kanilang mga landas ay nagtagpo sa isang bigkis ng pagkakapatiran, nagsasama sila sa kanilang kalungkutan at kabiguan, na humantong sa kanila sa landas ng krimen at desperasyon. Sa gitna ng kaguluhan, nahanap nila ang kanilang sarili na nabitag sa isang nakamamatay na koneksyon ng mga pangyayari. Nakita nila ang balita na isinara na ang lungsod, na nakulong sila nang hindi nila alam kung saan sila lalabas. Sa isang malupit na twist ng kapalaran, hindi namamalayan ni Bush na pumasok sa kanyang bar ang mga pulis. Ito ang naging dahilan sa kanyang pagkamatay sa mga kamay ni Detective Butcho, na naghahanap ng paghihiganti para sa kanyang mga namatay na kasamahan. Dumating si Andre sa pinangyarihan, nalaman lamang niya na namatay na si Bush, at galit na galit siya dito dahil hindi pa sila nakakakuha ng impormasyon. Ang isang maigting na paghaharap niya kay Butcho ay tumataas na nagtatapos sa isang marahas na pag-aaway nila sa loob ng bar. Ang marupok na balanse ng sitwasyon ay bumabagsak sa gilid, habang nagpupumilit si Andre na mapanatili ang kontrol sa gitna ng kaguluhan. Sa hideout ni Adi, naganap ang tense na palitan habang inilipat niya ang pera sa isang bank account sa ilalim ng mga bagong pagkakakilanlan para kay Ray at Michael. Ang nagbabantang-banta ng pagpapatupad ng batas ay bumagsak sa pintuan, na nagpakawalan ng isang nakamamatay na labanan na kumitil sa buhay ni Adi, ngunit nakapagbigay pa siya ng mahalagang impormasyon kay Michael. Habang tumatakbo si Andre laban sa oras, dumating siya sa tamang oras upang makita ang desperado na pagtakas ni na Michael at Ray mula sa eksena.
Sa isang makabagbag damdaming paghabol sa mga koridor ng gusali, si Ray, na sugatan at desperado, ay gumawa ng isang nakamamatay na desisyon na humiwalay kay Michael, umaasang bibigyan siya ng oras upang makatakas. Sa matinding paghabol na naganap sa gusali, sinundan ni Andre si Ray sa isang malamig na standoff sa isang pintuan. Sa isang sandali ng gulat, nagpaputok si Ray ng isang nakamamatay na bala sa isang bystander, bago siya pinabagsak ni Andre. Samantala, si Michael, na na-corner sa gitna ng mga nakadisplay na karne, ay bunihag si Frankie dahil sa desperasyon. Sa isang mapangahas na standoff, pumili si Andre ng ibang diskarte, sinusubukang makipag-usap kay Michael, na umaakit sa sundalong inilibing sa ilalim ng takot at desperasyon. Habang ang tensyon ay umabot sa punto nito, ang mga mata ni Michael ay nabuksan sa katotohanan. Ang mga pagpatay, ang kaguluhan, lahat ng iyon ay kagagawan ni Ray. Isang libro ng mga realisasyon ang bumagsak sa kanya, at sa mabigat na puso, inihayag niya ang isang serye ng mga kahina-hinalang pangyayari na tumuturo sa tunay na pagkatao ni Ray. Sa isang sandali ng kaayusan sa gitna ng kaguluhan, gumawa si Michael ng isang desisyon na magpapabago sa takbo ng kanilang mga kapalaran. Habang umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita ni Andre, naninindigan siya laban sa kadilimang lumamon sa kanya, na naglalayong makakaalis siya dito. Pinipigilan ni Andre ang pagtakas ni Michael habang nagbubukas ang huling aksyon, isang mahigpit na labanan ng kamatayan at talino sa gitna ng bakal at mga anino ng New York City. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Andre bilang isang tagapagpatupad ng hustisya, handang harapin ang anumang kadiliman na lumabas mula sa kalaliman ng gabi. Sa isang tindahan ng alak, makikita natin na bumalik ang oras ng eksena sa nakaraang pangyayari kanina. Tahimik na kumatok ang mga opisyal, nakakaiba para sa isang robbery call. Maya-maya, sa kondo ng cleaner, binaril si Adi sa peephole ng walang babala. Malalaman natin na pulis ang bumaril sa kanya. Pagkatapos, sumugod si Michael sa silid ng kinatay na mga karne, pinalaya si Frankie, at isinara ni Michael ang pinto gamit ang isang screwdriver. Tumakas siya sa lugar na iniwan si Frankie na nagalit kay Andre dahil hindi niya binaril si Michael. Nakahanap ng kanlungan sa kalapit na Parallax Hotel, si Michael ay tinatakot niya ang tao na naruroon sa hotel at kinuha ang kanyang laptop. Samantala, pinaalalahanan ng FBI si McKenna na malapit nang mabuksan muli ang lungsod. Pinuri ni McKenna si Andre sa pagpapabagsak kay Ray, at tiwala siyang mahahanap ni Andre ang ibang sospek sa lalong madaling panahon. Ginamit ni Michael ang password ni Adi para ma-access ang flash drive na natuklasan ang mga file na nagsasangkot ng mga tiwaling opisyal mula sa ibang presinto sa drug trafficking. Nagpalit si Michael ng hitsura at sinubukang umiwas sa mga pulis. Habang naghahabulan, binanggi si Michael ng isang sasakyan ng pulis, nabitawan niya ang isang supot ng pera na dinadala niya, at muntik na siyang matamaan ng bala nang dumating si Andre. Pagsapit ng umaga, muling nagbukas ang mga subway, at si Michael ay nagtungo sa underground. Na-corner sa isang tren, sumuko siya dahil sa pangako ni Andre para sa kanyang kaligtasan, na nagtiwala sa kanya bilang isang mabuting pulis. Nang ibinaba ni Michael ang kanyang sandata, binaril siya ni Frankie mula sa likuran, sa pag-aakalang nasa panganib si Andre. Ibinulong ni Michael ang password ng flash drive kay Andre bago siya pumanaw. Iniulat ni Frankie ang pamamaril, at natuklasan ni Andre ang kanyang tawag kay Teniente Kelly bago ang pagsalakay sa kondo ni Adi. Naghihinala, bumalik si Andre upang harapin si McKenna, na may hawak na baril. Si McKenna, na tapat sa kanyang tungkulin, ay isiniwalat ang pagkakasangkot ng ika-85 na presinto bilang mga armadong seguridad ng gobyerno na sangkot sa pagbebenta ng droga. Ang target pala ni Adi ay nakawin ng 300 kilo ng droga sa isang tindahan ng alak. Ipinagtanggol ni McKenna ang mga aksyon ng presinto, na itinatampok ang mga sakripisyong ginagawa ng mga opisyal. Dahil pinagmumultuhan siya ng pagkamatay ng kanyang ama at ang katotohanan ng buhay pulis, tumanggi si Andre na pabayaan ang mga kasangkot na pulis. Habang pinapalibutan ng mga opisyal mula sa ika-85 ang bahay, nanlaban si Andre, isa-isa silang pinabagsak, kasama si McKenna. Na-corner siya ni Frankie, kaya ipinahayag ni Andre na kinopya niya ang laman ng flash drive. Hinikayat niya si Frankie na sumuko, na sinasabihan siyang gawin ang tama, dahil ayaw ni Andre na mawalan ng ina ang anak ni Frankie. Bilang resulta, nagmaneho si Andre sa Manhattan Bridge, ang mga flash drive ay nabahiran pa rin ng dugo sa kanyang sasakyan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.